Nagluluksa po hindi lang ang industriya ng pelikulang Pilipino kundi pati na ang buong bansa sa pagpanaw ni Comedy King Dolphy. Alas 8:40 ngayong gabi nang pumanaw si Mang Dolphy ayon sa isang miyembro ng pamilya. Ilang taon din nakipagbuno sa sakit na chronic obstructive pulmonary disease ang hari ng komedya. At sa mga nakalipas na linggo, nanatili siya sa intensive care unit ng Makati Medical Center. Sa kabila nito, nasaksihan natin ang katatagan ng hari ng komedya sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. May report si Lars Santiago. Nagsimula sa teatro, naging tanyag din sa radyo at telebisyon. Pero sa pelikula, sa larangan ng komedya, tunay na naghari. Mahigit sa 200 pelikula ang kanyang nagawa. At marami sa kanyang pinagbidahan, talagang tumabo sa takilya. Matagal ng panahon. Patuloy. Ang dating extra, unti-unting umangat dahil sa galing sa pagpapatawa. Napansin siya ni Fernando Poe Sr., ang ama ni FPJ. Kahit sikat noon ang mga love team sa pelikula, gumawa ng pangalan si Dolphy bilang character actor. Yes, my lovely sister. Anything? Hindi na mali sa katawan mo, arte mo yan. Nakakasuklap ka na. Hirap na akong darating. Hindi mo pa ako bubuksan agad kung hindi glory ang tawag sa'yo. Masasabing lubos siyang nakilala ng bumida sa pelikulang Jack and Jill noong 1954. Isang bading ang ganap niya rito na kinagat naman ng masa. Kaya ang marami sa mga sumunod niyang pelikula, bakla ang role niya. Sige ka, sinumbong kita ka, daddy. Sino ang dati yung tinatawag? Halika rito. Ito nga, daddy, sinasaktan ng piting marikil. Nakuha rin ni Dolphy ang role na sinasabing inaasam-asam ng mga babaeng artista. Naisubo na niya ang bato at naging si Darna Puno noong 1979. Papa! Daddy! Katambal naman ni Dolphy sa pelikulang Double Trouble ang kapatid niyang si Georgie. Kambal tuko ang ganap niya kasama sina Liberty Ilagan, Eddie Gutierrez at Panchito. Papa, this is a surprise. Isn't this wonderful, Daddy? Nakipagsabayan naman siya sa matipunong si Vic Vargas sa Tansan vs. Tarzan noong 1963. Sa Beatnik na inilabas noong 1960, ipinakita ni Dolphy ang husay niya sa pagsasayaw. Sa katunayan, siya pa nga ang nag-choreograph ng mga sayawan dito, katuwang si Rally Calvo. Nga po kang magandang kasing ganda ng kanyang lolang mabuting hindi nagmana sa ama. Etc. Sa TV, sumikat na gusto ang tandem ni Dolphy at Nida Blanca sa pamamagitan ng John and Marcia. Alam nyo, maski naman 5,000 to, pwede ko ipagmalaki talaga ito. Sapagkat ito parehas ko itong kinita. Legal ito. Maski saan tao ako humarap, hindi ako ikahihiya sapagkat ito. Kinita ko sa sarili kong pawis, hindi ko pinagnakawan ito. Kaya naman, sinubukan din ang lakas ng karisma ng nakatutuwang mag-asawa sa pelikula. Noong 1973, ipinalabas ang John and Marcia, the movie. Pumatok naman ito, kaya nasundan pa ng 8 sequel. Ipinamalas naman ni Dolphy ang husay niya sa drama sa pelikulang Markova noong 2000. Ipinadaman niya sa atin ang hirap na naranas ng isang matandang comfort gay noong panahon ng Hapon. Sa nasabing obra, nakatrabaho niya ang mga anak na sina Eric at Epi Quizon. At ang kanilang galing, kinilala pa sa ibang bansa. Natanggap nila ang mataas na parangal para sa aktor sa Brussels, Belgium noong 2001. At noong 2010 Metro Manila Film Festival, inilabas ang Father Jejemon. Ginampanan niya ang role ng isang paring cool at kwela. Sa mga pagganap niya, ilang beses siyang nanalong Best Actor at Best Supporting Actor. Samantala, 6 na dekadang pinasaya ni Dolphy ang masang Pilipino sa kanyang komedya. Pero sa mga huling taon ng hari ng komedya, isang napakalaking hamon ang kanyang hinarap. Nagbabalik si Lars Santiago. Bagamat nakakangiti pa noon, bakas na ang panghihina ni Comedy King Dolphy nang huli kong bisitahin noong June 3. Matapos ang 6 na araw, isinugod na siya sa ospital.
Sa panahong ito, ayon sa anak na si Eric Quizon, mahigit 10 beses nang nagka-pneumonia ang Comedy King at paulit-ulit ang naging confinement sa Makati Medical Center. Inaalala na rin noon ang chronic obstructive pulmonary disease ni Dolphy kung saan nagsisikip ang kanyang baga. Para lumuwag ang paghinga, sumailalim sa tracheostomy o binutasan at nilagyan ng tubo ang kanyang leeg patungo sa trachea o windpipe. I'm asking for everyone's prayers na sana yung mga kasi nagde-deteriorate yung kanyang condition. So sana lang magbago yon in the next few hours. And then like I said, we're hoping for a miracle. Habang nasa ospital nitong Hunyo, ininda rin ni Dolphy ang toxic metabolic encephalopathy o yung di maayos na pagsala ng kanyang bato o kidney sa mga toxin na naipon sa kanyang katawan kasunod ng mahabang gamutan. Kaya naman may ilang beses ding ipinadialysis ang Comedy King na sa ilang pagkakataon ay nagpabilis naman sa tibok ng kanyang puso kasabay ng pagbagsak ng kanyang presyon. Bago nito, naoperahan na ang kanyang kidney at sumailalim sa bypass operation. Sa gitna ng lahat ng ito, lalo pang humina ang immune system ni Dolphy. Nagkaroon ng hemorrhaging o pagdurugo sa loob ng kanyang katawan, gayon din ang hematoma o mga pasa. Nangailangan din siya ng blood transfusion dahil naman sa pagbaba ng kanyang hemoglobin count. Bumaba rin ang kanyang platelet count at potassium level. Thank you pala dun sa nag-donate, mga boxers ng Elorde Gym. Kaya medyo malakas-lakas din yung dugo siguro. So sana makatulong yun. Sa buong panahong ito, bagamat handa sa anumang kahihinatnan ng Comedy King, hindi na ubusan ng pag-asa ang kanyang pamilya. Bukod sa kanila, naging kaagapay rin ng Comedy King sa pinakamatinding laban ng kanyang buhay, ang dasal ng publiko, na hindi lang miminsan niyang pinangiti, inaliw at pinasaya. At sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Herman Moreno. Magandang gabi po, Kuya Germs. Kuya Germs, magandang gabi po. Si Steve Dailisan po ito. Opo. Nakipag-ugnayan na po ba kayo sa pamilya Quizon mula nang mabalitaan niyo po yung pagpanaw ni Comedy King? Well, kanina lang, between 9 to 9:30. Nakausap po si Boy 2 to verify how true. And he answered me naman immediately na nangyari na yung dumating na sandali. Kuya Germs, Siyempre, ayoko namang basta-basta magsalita ng hindi kumpirmado. So, si Boy 2 mismo ay nasa ospital at nakausap ko at sinabi niya sa akin, totoo na tito, wala na siya. Yun ang mga katagang binitaw sa akin ni Boy 2. Kuya Germs, ano po yung mga pinakamaalala mo kay Mang Dolphy? Again? Ano po yung mga pinakamaalala niyo, Kuya Germs, kay Mang Dolphy? Nagcha-choppy ang dating, pakiulit lang. Alright, Kuya Germs, ano po yung mga pinakamaalala niyo kay Mang Dolphy? Maraming bagay dahil hindi lang naman kami sa pelikula, kundi entablado, nagkasama kami ng panahon ng Clover Days. At ayun na, dumating na yung sandali sa pelikula at saka especially at television na alam naman natin taon ng binilang ni Paring Dolphy. Sa mga special na ginawa niya, hindi ko makakalimutan yung si Sasha mismo nakipag-usap sa akin, kumari ay mag-guest ako doon sa Dolphy special. Alright, maraming salamat po, Kuya Germs. Antabayan na ng mga karagdagang detalye ng malungkot na balitang yan dito sa GMA at sa Saksi. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Steve Dailisan.